So, ayan yun. Grabe. Ang dumi na pala. Parang binabahayan na rin ng ano to. Dumi. Oh, grabe. What's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. And for today's video mga kasolo, ay papakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng ating kadena kasi kung mapapansin nyo, yan, napakarumi na. Marumi na yan. So, dapat lagi natin nilinisan yan every 300 to 500 kilometers. Yeah. So, dapat malinis yan, ano? Yun, para tumagal. Pero yung ano na natin, matagal na yung sprocket natin, palitin na yan. Yung mga ganyan, no? Tingnan nyo. Palitin na yan, no? Kung mapapansin nyo, kinakain na niya dito part. So, palitin na yan, mga ganyan. So, sa ngayon, maglilinis muna tayo ng kadena. Yan, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko linisin yung kadena ng aking motor na yung malinis talaga siya, yung kahit hanggang sa loob, malilinisan. So, ayan mga kasolo, stay put lang kayo dyan, manood lang po kayo. At siyempre, bago natin ipagpatuloy ang ating video mga kasolo, ay mag-i-intro muna tayo. So, pasok intro. So, ayan mga kasolo, ang gagawin ko dyan, una, para malinis siya, babaklasin natin yan. So, pwede mo naman hindi baklasin kaso medyo mas mahirap at hindi masyadong linis na linis. So, simulan na natin yan. Ayan, kung makikita nyo, sobrang dumi. Kaya, kailangan binabaklas talaga doon para malinis na malinis, Kung maglilinis ka ng kadena, tingnan mo. Diba? Kapal ng dumi. Kahit lagi akong naglilinis ng kadena, kung hindi mo naman lilinisan dito banda, ay wala rin. So, ayan nyo. Grabe. Ang dumi na pala. Parang binabahayan na rin ng dumi. Oh, grabe. So, yan. Kaya pag naglinis kayo ng inyong kadena, yan, kita nyo naman. Baklasin nyo dito banda sa may sprocket dito sa unahan para malinisan nyo lahat yan. So, panoorin nyo lang paano ko linisan. Yan, kita nyo ba yan? Sobrang dumi. Yan, pagpasensyahan nyo na yung aking lagayan. Wala akong ibang lagayan yan lang. Siyempre, unahin natin linisan itong kadena. Yan. Yan ang ginagamit ko lang dito, gas. Yan o. Yan lang. Nang mo lang sa gas. Pasensya na kayo sa lagayan ko. Pwede rin naman kayong gumamit ng toothbrush. Mas matigas. Diyan sa mga singit-singit niya, mayroon yan. Ganyan lang. Tsaga-tsaga lang. Pag may time ka, wala kang ginagawa, hindi ka busy sa trabaho mo. Yan, kalikutan mo motor mo. Linisan mo para tumagal. Kasi ito yung katuwang natin sa buhay yan. Yung motor. Katuwang na natin sa buhay yan. Yan sa kabila. Ang dumi oh. Siyempre, pag may budget ka para sa piyesa ng motor mo, bumili ka ng original na parts. Hindi yung local kasi baka mamaya dyan ka pa madisgrasya. So, walang kwenta rin yung pagtitipid mo pag gano'n. So, yung mga na yan, dumi. Ang dumi pa rin. Siyempre, sunod na natin yan. Ngayon.
Yun. Grabe. Kapal. Yan. O, di ba? Malinis na. Ito, oh, grabe sa dumi. Yung nangyari, pag nilinis yung grabe. Kaya huwag niyo pong kakalimutan dito banda pag naglilinis kayo ng kadena. Yan, nandiyan na yung mga buhangin. No? Ang gaspang. Yan po yung mga nakakasira dun sa ano natin, sprocket at kadena natin. Pag hindi nyo to na-maintain na malinis, lalo may mga ganyang buhangin. Paano pa kaya pag hindi ako lagi naglilinis ng kadena, so mas marungi palalo ito. Yan. Grabe. So, next na lilinisin natin, yan na. Kasi tatanggalin muna natin yung mga makakapal na dumi bago natin brasin. Alam ko may ginagamit talagang panlinis ng mga kadena at sprocket, pero ako nasanay na ako sa gas. Kaya yun yung ginagamit ko. Yan, grabe. Kita nyo yun. Ang kapal ng dumi. Tanggalin na natin to. Mas madaling linisan. Yan, yan, pag hindi natin binaplas yan, hindi rin natin malilinisan. Yan, dumi sa loob. Kunting brush lang, malinis na. Yan, di ba? Malinis na siya. Yan, ganyan na. Malinis na. Okay na yan. So, kung gusto mo pang mas malinis, pwede po namang ulit-ulitin. Yan. Di ba? Basta pag inano mo ng gas, huwag mong kalimutang buhusan ng tubig na may sabon. May mga marurumi pang part na ganyan. Kita nyo naman sa video. Pwede mo naman sungkit-sungkitin na ganyan. Kung hindi ka pa kontento. Yan. Kung mas maselan ka. Yan. Pati yun. Diba? Mga dumi pa yan. At syempre, pagkatapos yun, ito namang sprocket natin.
Nalinisan natin at doon makikita nyo naman ang linis na kumpira yung kanina. So, ganyan lang. At syempre, hindi pa tapos dyan mga kasolo. Kakabit ko muna ito. Kabit pala natin tong sprocket sa harap na lininisan natin. Yan, kabit muna natin to. Ganun lang kadali pati magkabit, Hindi mo na kailangan magbaklas sa gulong. Tapos syempre huwag kalimutan yung lock. Yun. Syempre makikita nyo, di ba, malinis na itong cover. Pero linisan pa natin to. At syempre kabit na natin. At huwag kalimutan to. So, maglilinis muna pa pala ako ng motor mga kasolo din. Na syempre pagkatapos mong maglinis, may gagawin ka pa dyan, di ba? So, linis muna tayo. Yan, syempre, pag minasingan mo yan, isama mo pa rin hugasan yung kadena mo. Mas maganda ito pag pag may compressor ka. Pahanginan mo lang para yung mga nasa sulok-sulok na tubig ay matanggal para iwas kalawang. Yan na mga kasolo, Yan, tingnan nyo yung kadena, Malinis na naman. So, ganyan na talaga yung kulay niya. Hindi siya yung Yan, malinis na naman yung kadena natin. So, pwede na naman yung pangbakbakan. Pag nalinisan mo na yan, yung sinasabi ko nga, na pagpagin mo ganyan, punasan mo para matanggal yung mga tubig-tubig niya dahil nga winasingan mo ito yan, di ba? Pagkatapos mong linisan ng ganyan, mga kasolo, lagyan mo na siya ng langis. Siguraduhin mo lang na lagyan mo yan lahat para mas smooth pa rin yung niya, ikot niya. At para hindi ganun kaingay. Yan. Kasi pag hindi mo na lagyan ng langis to, maingay yan kahit na sinabihan mo linisan mo pa. Yan, walang problema kung marami kang may lagay. Normal lang yan na, siyempre, mamaya, pag ginamit natin or pinatakbo mo yung motor mo, may mga magtatalsikan. Sa gulong, sa mags, ganyan. So, ang dyan, solusyon dyan, siyempre pagdating mo sa bahay nyo, punasan mo na lang ulit. Diba? Kasi pag naman nalis. Yan. Tahimik na. Kanina hindi ko pa nalagyan, yan. Nagagawin ko dito. Nagyan ko yan, patatakbuhin ko muna siya, gagamitin ko. At pagdating ko ng bahay, tsaka ako pupunasan. Mga nagtatalsikan, ganun yung ginagawa ko. So ayan guys, ganun lang ako maglinis ng kadena. Yan di ba? Parang bago na ulit. Tahimik. Di ba? Ayan, malinis na tingnan. Hindi katulad kanina. So, ayan lang mga kasolo, ganun lang ako maglinis ng ating kadena at saka sprocket. Napakadali lang, pero napakarumi. So, ganun lang, tsaga-tsaga lang. Yan, langis lang naman yan, matatanggal din sa kamay yan. Ganun lang po kadali para tumagal ang buhay ng ating kadena at saka sprocket.
tsaka mas smooth yung ikot niya, hindi maingay. Ganun lang po mga kasolo. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na kasolo. At sa aking Facebook, huwag mong kalimutan yan, mag-follow ka na rin sa aking Facebook, mag-subscribe dito sa aking YouTube kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nakapag-follow. At maraming salamat mga kasolo sa pagsuporta dito sa aking channel. Mga kasolo. Yun, magandang araw po sa ating lahat. And God bless po. Ciao. Peace out.